Nawawalan ka na ng pag-asa na baka hindi ka na magkaanak, pero alam niyo po, walang imposible sa Panginoon, lalong-lalo na sa mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Matagal ka na bang nagpe-pray kay Lord para magkaanak ka? This story from the Bible will encourage you. Dito sa 1 Samuel, mababasa natin yung kwento ni Hannah. Ang sabi dito, walang anak si Hannah. At every year, nagpe-pray sila na magkaanak na siya. At palagi siyang nilalait at pinapahiya ni Penina kasi hindi siya hinayaan ni Lord na magkaanak. So taon-taon, ginagalit ni Penina si Hannah tuwing pumupunta sila sa bahay ni Lord. Kaya napapaiyak na lang si Hannah at hindi na siya nakakakain. Kaya sasabihin naman ng asawa niyang si Elkanah, Hannah, bakit ka umiiyak at hindi ka kumakain? Bakit ka malungkot? Nandito naman ako. Hindi ba mas higit ako kaysa sa 10 anak na lalaki? So dun sa kwento na nabasa natin, si Hannah ay wala siyang anak. Pero pinagpe-pray niya. Every year pumupunta sila sa temple para mag-pray kay Lord na bigyan na siya ng anak. At alam niyo, sa sobrang devastated niya na wala siyang anak. Kasi nga, tinutuya pa siya ni Penina. So, sinasabi pa sa kanya, wala kang anak, buti pa ako meron. So, nakaka-receive pa siya ng mga hindi magagandang salita mula sa ibang tao. At ang sabi nga po doon sa binasa natin, umiiyak na lang siya at dahil din doon, nawalan siya ng ganang kumain. So, nai-imagine niyo po ba kung gaano ka-depressed, ka-devastated, kalungkot si Hannah? Kasi wala na nga siyang anak. Tapos, ang dami pang sinasabi ng mga tao sa paligid niya. And maybe, baka ganito din yung sitwasyon mo. Sometimes, diba, kahit hindi naman nila intention yung mga tao sa paligid natin, pinipressure nila tayo, bakit wala ka pang anak, kailan ka bang magkakaanak, baka naman kasi mali yung ginagawa nyo. Ang dami-daming mga boses, ang dami-daming sinasabi. And minsan, wala ring empathy. Hindi nila naiintindihan kung ano yung nararamdaman ng mga tao na trying to conceive or praying hard to have a child. So dito, makaka-relate kayo sa pinagdaraanan ni Hannah kasi basag na basag yung puso niya. And still, umaasa pa rin siya kay Lord na bibigyan siya ng Lord ng anak. Pero alam niyo yung magandang ginawa dito ni Hannah, hindi niya pinatulan yung mga tao na nagpo-provoke sa kanya. Sa halip, ito yung ginawa ni Hannah. So, sa halip na gantihan niya or patulan niya yung mga taong nangbubuska sa kanya, ito yung ginawa ni Hannah. Sa sobrang lungkot ni Hannah, umiyak siya ng umiyak at nag-pray kay Lord. Maganda po palang reminder to, no? Na sa halip na magsalita tayo na masasama at kumante, ay pwede tayong umiyak kay Lord. At considered prayer yon. So, tingnan natin, ano yung pinag-pray ni Hannah? Sabi niya, ganito ang naging promise niya. O Lord na makapangyarihan sa lahat, tingnan mo po ang paghihirap ng servant mo. Alalahanin mo ako at huwag pabayaan. Kung bibigyan mo ako ng anak na lalaki, promise ko po, buong buhay ko siyang ide-dedicate sa iyo, Lord. At kahit kailan, hindi gugupitan ang buhok niya. So, yung priest doon sa temple, nakita niya si Hannah na nagpe-pray. Bumubuka yung bibig ni Hannah at tuloy-tuloy siya nagsasalita pero tahimik lang. So, inakala nung priest na lasing si Hannah. Kaya ang sabi niya, huwag ka nang maglasing. Tumigil ka na sa pag-inom at umayos ka. Ayan, so medyo na-judge pa siya ng ibang tao, di ba? At yung priest pa mismo yung nag-judge sa kanya. Pero sa verse 15, sumagot si Hannah, hindi po ako lasing. Nagpe-pray po ako at binubuhos ko lang kay Lord ang lahat ng sama ng loob ko. Huwag mong isipin na masama akong babae. Sobrang bigat lang ng nararamdaman ko, kaya ako ganito mag-pray. So, ang ganda ng ginawa ni Hannah, di ba? Sa halip na patulan niya, yung mga taong nang-judge sa kanya, tsaka yung mga taong nang-husga sa kanya, ang ginawa niya, umiyak siya kay Lord at nag-pray siya kay Lord. At sinabi dun sa binasa natin, ibinuhos niya ang lahat ng sama ng loob niya kay Lord at pati yung bigat ng kalooban niya ay iniyak niya kay Lord. Tapos nag-pray siya. Sabi niya, Lord, kung bibigyan mo ko ng anak, kung bibigyan mo ko ng anak na lalaki. So para bang hindi niya dinidiktahan si Lord. Pero sinasabi dito ni Hannah, Lord, kung kalooban mo, ide-dedicate ko yung anak ko sa'yo. So nag-make siya ng promise kay Lord. So makikita natin doon sa story na si Hannah, barren, pero ito yung ginawa niya. Una, nag-pray siya, di ba? Hindi niya pinatulan yung mga taong negative sa paligid niya at pati yung mga name-measure, nang judge. Pangalawa,
pinore out niya or binuhos niya yung nararamdaman niyang sakit, ng loob, bigat kay Lord. Sa halip na sa social media, di ba minsan ganyan tayo. Naghahanap tayo ng maralabasan, mararantan. Nagrarant tayo sa social media, nagrarant tayo sa mga tao. Pero si Hannah, sa halip na sa tao siya unang tumakbo, kay Lord siya unang tumakbo. Sa sakit ng kalooban niya, dinala niya lahat ng bigat ng kalooban niya kay Lord. And alam mo ba, considered prayer na yun. Akala kasi natin minsan, no, yung prayer is dapat formal, very spiritual. Pero dito sa story na to, pinakita ni Hannah na yung prayer is simply pouring out your heart to God. Kung ano yung totoong kalagayan ng puso mo, nagpapakatotoo ka sa harapan ng Diyos, knowing na si Lord never kanyang i-judge, na si Lord never kanyang huhusgahan, na si Lord naiintindihan niya kung gaano kasakit, gaano kahirap yung pinagdaraanan mo. Kaya nga ganon ka-confident si Hannah, no, na ilabas yung iyak niya, yung sama ng loob niya kay Lord. Kahit na-judge pa siya ng priest, di ba? So sabi dito sa verse 18, kung babasahin natin, na-realize ng priest na hindi pala siya lasing, nagpe-pray pala siya. So ginawa ng priest, binless niya si Hannah. Sabi dito, verse 17, ibigay sana ng Diyos ang pinagpe-pray mo. So verse 18, sumagot si Hannah, pakitaan sana ko ng kabutihan ng Diyos, tapos umuwi na siya at kumain siya. Pagkatapos nun, magaan na ang kalooban niya. Alam niyo po, merong magandang illustration dito kung paanong nagagawa ng prayer pagaanin ang ating mga mabibigat na kalooban at pinagdaraanan. Kasi alam niyo po, when we bring our hurts to God, kapag kay Lord natin to dinadala sa halip na sa social media, sa ibang tao, di ba? May nangyayari in the spirit realm. Kinukuha ni Lord yung burden, kinukuha ni Lord yung bigat, at nagkakaroon ka ng hope. Nagkakaroon ka ng panibagong perspective tungkol dun sa problema mo. So dito, after ibuhos ni Hannah yung sama ng loob niya kay Lord, iniyak niya lahat, diba? Kasi sabi niya, sobrang bigat na, hindi ko na kaya. At sobrang hirap na yung kalooban ko, kaya ako nagpray. So minsan, no, hindi laging thanksgiving yung reason kung bakit tayo nagpe-pray. Minsan pala, hurting ka. O kaya hirap na kaya ka nagpe-pray. So, sabi dito, after noon, umuwi si Hannah at kumain na siya at gumaan na daw yung kalooban niya. Fast forward, pag binasa po natin sa verses 19, 20, sabi po dito, sinagot ni Lord ang prayer ni Hannah. Verse 20, nabuntis siya at dumating na ang araw na nanganak siya ng isang lalaki. At ang ipinangalan niya po sa anak niya, Samuel or Samuel, na ang ibig sabihin, hiningi ko siya kay Lord. At ibinigay ni Lord, di ba? So, I hope ma-encourage po kayo with this story. Basahin niyo po siya sa 1 Samuel chapter 1 and 2, kung saan after makuha ni Hannah yung answered prayer niya, alam niyo pong ginawa niya, tinupad niya yung promise niya at dinedicate niya yung anak niya kay Lord. Sa chapter 2, mababasa natin na nung na-receive niya na yung answered prayer niya, hindi niya nakalimutan si Lord. Bumalik siya sa temple at nag-pray siya, nag-worship siya ulit kay Lord. So I hope this will spark encouragement to somebody who's praying for a baby, or if you have a friend, a family member trying to conceive. May this story encourage you never to lose hope, never to give up. Put your hope and faith in God. At nawa gayahin natin si Hannah, ano po mga kapatid, mag-pray tayo kay Lord at ibigay natin kung ano man yung sama ng loob mo, bigat, nadi-discourage ka. Kung ginawa nga yun ni Lord several times in the Bible, hindi lang po kay Hannah, di ba, na miraculous, na buntis yung mga hindi na able mabuntis. Bakit hindi gagawin yun ni Lord sa'yo? Kung anak ka niya, kung naniniwala ka sa Kanya, then you can cry out to God, pray to Him, and maganda rin na i-offer mo, no, kay Lord yung magiging future baby or children mo sa Kanya, kagaya ng ginawa ni Hannah. At kung makuha mo na yung answered prayer mo, kapatid, I pray na huwag mong makalimutan si Lord na nagbigay niyan. Huwag mong makalimutan magpasalamat at magpuri sa Kanya at i-offer mo lahat pabalik sa Kanya. So Lord, I declare that you will open the womb of my sister. Let there be fruitfulness, and we cancel and bind barrenness in the name of Jesus. I declare na kami naman, ako naman Lord, ako naman ang magbubunga, ako naman ang tatawa, ako naman ang manganganak at mabubuntis. This is my year, this is my season. Let it be so, Lord, according to your will, according to your perfect time. May this encourage you, sister, in the name of Jesus. Amen.